Inirekomenda ng PHIVOLCS na iwasan ang pagtatayo ng mga istruktura sa ibabaw ng mga barangay sa Ormoc, Leyte na itinuturing na landslide prone. May halos 40 pamilya naman sa isang barangay sa Cananga ang lumikas. Saksi si JP Soriano. 5 araw matapos ang magnitude 6.5 na lindol sa Leyte, lumikas na rin ang 37 pamilya mula sa barangay Hiloktogan ng Cananga, Leyte. May mga pagguho na raw ng lupa roon at mga bitak sa kanilang sityo at lalo silang nag-aalala dahil sa magnitude 5.8 aftershock kahapon. Sa mga tent malapit sa barangay hall muna sila nakatira. Nasilip na rin sa drone video ang mga landslide-prone area sa Ormoc, kabilang sa barangay Lake Danao sa ibaba ng bundok na may landslides. Gayon din sa barangay Nueva Vista kung saan paliit ng paliit ang bahagi ng isang kalsada dahil din sa gumuhong lupa. May mga lugar na may mga cracks. Tension crack ang tawagin, may bitak. And that would be the initiation of a landslide. So it can be triggered dalawa. Malakas na lindol, either aftershock or another earthquake somewhere, or continuous heavy rain. And that would be a problem. Rekomendasyon ng PHIVOLCS sa city government, iwasan ang pagtatayo ng istruktura sa ibabaw ng mga ito at palikasin na ang mga nasa landslide-prone area. Bukod sa mga pagguho, problema rin ng Ormoc ang water system. Napakarami naming water wells dito. We are scared, ako personally, baka magkaroon ng sinkhole. That is why I'm asking the national government kung pwede tulungan kami dito sa Ormoc, ponduhan yung water system. Sa gitna ng paghina ng lupa dahil sa lindol ngayong tag-ulan pa naman, dalangin ng mga taga rito na hindi maulit ang 1991 Ormoc tragedy kung saan abot 5,000 ang namatay sa matinding flash flood kasunod ng pagbagyo ng Bagyong Uring. Kalbong mga gubat at mahinang klase ng lupa ang lumabas na dahilan ng trahedya base sa pakisiyasat ng Manila Observatory's Environmental Research Division noong 1992. Mula rito sa Ormoc, ako si JP Soriano, ang inyong saksi.